Hello, good morning mga ka-jobs. Welcome back to my channel. Ito, makulimlim na araw ngayon. Hindi natin alam kung uulan ba to kasi makulimlim eh. Sana wag lang umulan para makagawa tayo ng maayos. Ayan. Kasi bumili ako ng USB board, tsaka magkakabit tayo ng ng bubong, tsaka yung shiplap sa gilid. Papakita ko yan. Ito pala yung binili kong USB board. Yan. Ang halaga nito is 20 euro ang isa. Tsaka yung kapal niya is 1/2 lang para pang banig doon sa taas ng ng bubong. Yan. Babalutan kasi natin to ng polyurethane membrane, yung plastic. Pero mayroon ding isang klase pa nito, yung makapal-kapal, yung Freeport, pang flooring sa underlay ng flooring. Yan. USB board. Tinawag to siya na USB board kasi ang meaning ay oriented strand board. Parang chipboard siya na ng adhesive, yung parang binanding at saka kinompress na mga chipboard. Yan ang ng USB board. At saka mayroon ding mas maganda pa nito, yung tinatawag na MDF, yung medium density fiber board. Yun ang tinatawag sa atin na lawanit, yung MDF. Yan, may medium density fiber board, MDF yun. Yun ang medyo matibay-tibay yun kaysa dito. Ito kasi dapat sa loob lang talaga to. Hindi to pwede sa outdoor. Kasi pag nabasa kasi ito, pag nag-absorb yung tubig nito, lulubo siya, madideform na siya, tsaka nawawala yung adhesive sa loob, kaya hindi na siya maganda. Hindi maganda ang resulta. Yung MDF, okay yung pang labas, pwede yung sa labas kasi medyo maganda ang strength niya sa basa. Yeah, pero ito at saka yung plywood hindi maganda para sa basa. Yan. At least may nakuha kayo ng idea ngayon. Kaya magsisimula na tayo at ipapakita ko rin sa inyo yung gagamitin natin para sa shiplap. Yun, yung shiplap board at saka yung mga tools na gagamitin natin. Yan. Bali sa magsishiplapping tayo, ito yung gagamitin natin na na nail gun. Yan siya. Bali 16 gauge na nailer. Yan siya. Tapos yung kanyang cartridge, ito yan, angle nails. Yan. Itong tinatawag na brad nail. Yan. Wala siyang ulo. Ito. Yan. Ito ang bala nito. Yan dyan siya. Bali 63 mm na brad nail ang gagamitin natin para baon na baon siya sa kahoy. Hindi ganong madaling matuklap yung shiplap. Kasi yung shiplap kasi makapal eh. Report ang kapal niya eh. Yan. Kaya pag hindi maganda yung pagkapako mo, kasi katagalan kasi pag nagbibind kasi yan eh. Yung shiplap nagdideform siya dahil sa init at saka lamig dito. Kaya nagdideform siya. Yan. So okay, start na tayo. So ipapakita ko sa inyo, i-demonstrate ko kung paano kabit ng unang shiplap. So
I-lead, ano mo muna yung pinakaunang portion. Yan. Tapos sukatin mo siya na hindi siya tama mo siya sa edge ng ano, dito rin sa dulo. Yan. So, matapos gamitan nyo siya ng split edge. Yung una, para ito yung pinaka una nyong reference na shiplap. So yan, so napa na tayo ng straight edge. So yan siya is yan yung pinaka niya, pinaka unang yan. Nakapag tayo ng reference. So, tuloy-tuloy na yung papunta sa taas. Straight siya lahat. Yan po yung unang attach na shiplap. Tapos sunod-sunod na po yan papunta sa taas. Ito, explain ko sa inyo yung pag-cut dito sa window cut kasi mayroon siyang ano. First sukatan nyo yung boot ends, yan, ganyan. Bali, sukatan nyo siya. Tapos, ano nyo rin doon sa likod. Bali, doon din kayo magsukat sa likod. Dito, ganyan. Para makuha nyo yung tamang sukat. Yan, ganyan. Dito. Yan. Tapos, gamit kayo ng kahit anong ano, yung lagari. Kung anong available na lagari sa inyo, so yun ang gagamitin na lagari para ma-cut kung ano ba ito. Ngayon, yung gagamitin nating ano, yung gagamitin nating pangtabas, itong ano, jigsaw. So, yan, mayroon na. Ito kasing maganda kasi ito pang accurate din na ano na
resulta ng ano natin, yung na-cut na. So, sukat natin sa doon sa bintana. Yan. So, yan siya ngayon. Tama talaga lahat ang sukat niya. Yan. Okay. Ito na yung resulta ng shiplapping natin. Hindi ka bali yan. Sleeve na lang ang kailangan yan. Yung tinatawag na sleeve, yung mga dito yung cornering. Naglalagay ng 1x2 na treated wood para sa kanyang sleeve. Yung kukorneran siya para malinis siya tingnan. Gawa na natin lahat. Yan, pati sa likod. Yan. So natapos na rin natin lahat ng ng wool. Yan. Yan siya. So bukas siguro kasi gabi na hindi tayo nakapag-bubong ngayon. Baka bukas tapos na rin itong bubong siguro. Okay. Hanggang dito lang muna tayo kasi paggabi na at least natapos na yung walling natin. Ito, inaabot tayo ng gabi sa pagliligpit ng mga gamit. At least nakapag-walling na tayo. Bukas siguro bububong na tayo. So at least kaunti-kaunti na lang ang gagawin. Sana may natutunan kayo sa mga in-explain ko kanina. At maraming salamat po sa panonood nyo sa akin. At sana huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at comment below. Okay, bye-bye!